Ayan, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Ayan, mga madam at sir. Ayan, Happy New Year sa lahat ng ating mga viewers ngayon, lalo-lalo na sa ating mga Aquarius. Ayan, so Happy New Year. Sana naging maayos ang inyong bagong taon, yung Pasko. Ayan, so again, welcome back po dito sa Bonum Magos PH. Ayan, my name is Angel Francia Feliciano po. So in today's video Aquarius, alamin natin kung ano yung mga dapat ninyong malaman sa mga natitirang araw ng January. So nasa January 8 pa naman tayo. Okay, so pwede pa tayong humabol sa energy ng buwan na ito. So January 2026, anong mga paparating, anong mga magiging kapalaran ng ating Aquarius, anong mga mensahe at gabay na dapat nilang malaman para sa buwan na ito. Okay, now paalala lang Aquarius at sa lahat po ng mga ibang zodiac signs na nanonood, lahat po ng readings ko dito sa YouTube ay general reading lamang po. So ibig sabihin, di po lahat ay makaka-resonate. Kunin nyo lang kung saan kayo nag-resonate Aquarius at iwan yung hindi. Alright, you already have your first card. Aquarius, you have handcuffs. Okay, for me, this is freedom. This is more like freedom, Aquarius. So, I feel like sa buwan na ito, marami sa inyo ang talagang, kung dati-dati may mga delays, may mga nag-held back sa'yo, hindi ka nakagapos ka sa relationship man yan, or mismo parang nakakulong ka. Ang handcuffs kasi kung maihahalin tulad ko sa regular tarot card, this is the Eight of Swords energy. So, sa Eight of Swords energy, andito yung mga takot, andun yung mga pag-aanilangan, andun siguro yung mga, yun na nga, restrictions, no? Mga humahad lang. Yung wala kang, feeling mo wala kang nagagawa, or wala kang parang, powerless. Kung dati-dati powerless ka, parang hindi mo kayang gawin ng mga bagay na gusto mong gawin, feeling mo wala kang kakayahan. I feel like sa buwan na ito, talagang mararamdaman mo yung kakayahan mo at maipamamalas mo din yung kakayahan mo. We will talk more about this once maklarify natin. Kukuha na tayo ng mga ibang baraha. I already seen mga cards. This one wants to come out. Tignan natin. Okay. Aquarius. You have Dear John. Okay. I think sa buwan din ng Enero, Aquarius, there's something about, not a letter, maybe some of you it's a literal na sulat. Okay. I feel like sa buwan na ito, marami sa inyo ang matutunang mag-set ng boundaries. Ayan. Some of you, I feel like talagang meron kayong tutuldukan na relasyon. You will finally decide, or maybe some of you have already decided na wala na. Itigil na natin to, or tapos na tayo, ayoko na. In any kind of relationship, family, romantic, friendship, co-worker, or sino man yan, ayoko na. You're not welcome anymore. Parang ganun. Or get out. Or tapusin na natin to. It's the end of our relationship. Yeah. Yung iba sa inyo makikipaghiwalay. Or decided na itigil na natin to. Ayoko na, or something like that. And you have grapes. Wow. Sa buwan ng Enero, marami sa inyo, Aquarius, mararamdaman ninyo yung tamis ng tagumpay. Tamis ng tagumpay, kaginhawaan, abundance. Grapes is a symbol of abundance, bearing fruit. So, ibig sabihin, kung ano man yung meron ka mang mga pinaghirapan, pinagpaguran, mga investments, o meron kang mga ginagawa, I think January pa lang, makikita ninyo yung bunga ng yung mga pinaghirapan. Yeah, harvest season. For some of you Aquarius, if hindi ninyo naramdaman yung harvest season last year, dito nyo ngayon mararamdaman sa first quarter ng taon na ito, which is January, February, and March.
within these months, sa loob ng buwan na ito, mararamdaman ninyo. Yung iba sa inyo January, yung iba sa inyo February, yung ilan sa inyo sa March ninyo matatamasa ang tamis ng tagumpay. There's something about that. Juicy. Mamaya malalaman natin to. Wealth. So, mukhang meron dito makakamtaning yung wealth. Wow. Enjoy the fruits of your labor. Next, you have yarn. Mukhang may problema. Okay, mukhang may problema kang kakarapin. Yung iba sa iyo, January. Tension, straight. Okay. It's time for an action. Wow! Okay, yung iba sa inyo, Aquarius, just because sasabihin ko ito dito sa vlog na ito, okay, don't take it seriously or literally ha, kasi wala dito ang pangalan mo. Walang specific names dito na babanggit. So, ang ibig sabihin, some of you Aquarius ay may posibilidad na manalo ng loto either dito sa Pilipinas or sa ibang bansa kung nasaan ka man. May malaking posibilidad na meron kang makukuhang malaking jackpot. Look at the rainbow. A hidden treasure. There's something about a hidden treasure. Okay? Na I feel like marami sa inyo susugal. Itong sugal, look at the dice. This is sugal. So some of you possibly talaga mananalo sa sugal, mananalo sa online casino, or physical casino, like literal talaga na actual na casino, na shop, something. Yeah. Chances, gamble, luck. So I think talagang yung iba sa inyo, Aquarius, claim it. You can claim it. Talagang mararamdaman ninyo, yung iba sa inyo sa buwan ng Enero, mararamdaman niyo yung swerte. Parang ang laki ng swerte na matatamasa ninyo. Grapes. Look at this. Look at these cards. Kung ano man yung posible ha. Again, huwag nyo akong sisihin na baka pag sabi ni Mama Angel, maswerte ako pero sumugal ako. Hindi naman. Kasi walang pangalan eh. Hindi ko naman kayo kilala. Pero may ilan sa inyo Aquarius na maswerte kapag sumugal. Meron kayo isusugal dito. I am not saying, this could be sumugal sa trabaho, sumugal sa love, sumugal sa negosyo, mayroon kang isusugal. There's something about susugal ka. May gagawin kang susugal ka sa January. Isang sitwasyon, isang pangyayari. This is not limited to literal na pagsusugal sa online games ha. Okay? And kapag sumugal ka, may malaking posibilidad na makuha mo itong malaking premyo or malaking jackpot, malaking pera, malaking swerte, abundance, yeah. Matutupad pa ang pangarap mo. There's also that. Mamaya, we'll clarify this more mamaya. Screenshots. Okay, eto, nakikita ko. Kung ano man ang problema ang kakarapin mo this month, may pagkakataon na masolusyonan mo naman. Magagawan mo ng paraan with this it's time with this babae. Pero mamaya, we'll also clarify that. Okay? Now, Aquarius, bago natin ituloy yung reading ninyo ha, bago natin ituloy, gusto ko kayong i-invite, gusto ko kayong anyayahin, right? So, inaanyayahan ko kayo na sumali sa gagawin ko. Ako ang gagawa, hindi kayo ha. Ako ang gagawa ng back to sender ritual. Magkano ang price? 500 pesos per tao, per soul, per person. Kaya kung 3 kayo, di 1,500. Kung 4 kayo, di 2,000. Kung isa ka lang, 500. Mag-join ka lang, wala kang gagawin at wala kang matatanggap na item. Okay? Wala kayong matatanggap ng item kasi serbisyo tong gagawin ko. And wala din kayong makikita na video. Wala kang matatanggap na video or anything. Walang tawagan, walang video call. Tiwala lang. So, ang gawin nyo lang para sumali, tiwala, magbayad. Yun lang. At mag-antay.
Okay, I will update you sa process or pag natapos na, and I will talk about more, basta I will talk about more sa FB page ko. So again, panoorin niyo po ito sa mga gustong sumali. Hello po mga kabonom! Kung pakiramdam mo po ay bigla kang nawala sa alignment, laging may harang, mabigat ang pakiramdam o hindi makausad ang pera, trabaho, ayan, negosyo, relasyon o personal sa buhay, posible pong may energetic interference na nangyayari sa iyo. Now, sa January 15 po, 2026, magsasagawa po ako ng back to sender ritual kung saan lahat ng kulam, lahat ng witchcraft, mga black magic, mga bad rituals, psychic interference or psychic attack, mga evil eye, mga inggit, paninira, galit at anumang masamang intensyon na ginawa o ipinadala sa iyo, ibabalik ko sa pinanggagalingan nito. Okay, so pamamagitan ng back to sender ritual. Walang dagdag, walang bawas. Ayan, at dahil sa ilalim ng divine justice at protection, ibig sabihin rito, hindi ka madadapuan ng karma. Kasi ibinabalik lang naman natin kung ano yung mga ginawa, right, sa atin or sa inyo. Ayan, so para saan ang ritual na ito? Para sa mga may kinulam or mga kung pinaghihinalaan mo na may gumagawa sa iyo ng masamang ritual, feeling mo na ginagawang ka ng kulam, ayan. Para din sa mga may psychic interference, like mga energy drain, right? Naramdam mo na para kang hindi mo maintindihan kung bakit pagod na pagod ka, yung anxiety mo, hindi mo maintindihan saan nang gagaling o anong root cause ng anxiety, bigla ka lang ng anxiety na walang kadahilanan o mas lalo na kung walang medical explanation, right? Or may bigat na pakiramdam, ayan, or kakaibang panaginip. Isa rin po yan sa mga signs na minsan sa panaginip din sa panaginip din nila pinapatay ang tao. Sa sobrang bangungot, lakas ng bangungot, hindi na makabangon. Merong mga ganyang gumagawa ng ganyan. Para din po sa mga blockages sa pera, kung feeling mo may humaharang sa daloy ng pera mo, ayan, sa negosyo din, feeling mo may karibal ka, may competition ka sa negosyo, hindi mo alam, baka ginawang ka ng masamang ritual na walang lalapit sa iyo na clients or masasarhan ka ng swerte or anything na mababagsak ang negosyo mo, ganyan. And kahit sa career, may katrabaho ka na may galit sa iyo, may inggit sa iyo. Baka ginawang ka na masamang ritual na hindi ka ma-promote, matatanggal ka sa trabaho, magkakaproblema ka sa trabaho or anything, kahit anong gawin mo, hindi ka makahanap ng magandang trabaho, hindi ka makapunta ng ibang bansa. At opportunities mahihaharang sa iyo or hindi ka makahanap ng opportunities. Meron ding gumagawa ng ganyang ritual. And then, para sa mga paulit-ulit na delay, isa rin po yung sign. Delay, malas, at hindi maipaliwanag na problema. Lalo na kung feeling mo, lahat naman ginagawa ko. Nagdadasal ako, lahat na. Talagang lalo na kung malakas ang pakiramdam mo na may gumagawa. Kasi hindi mo maintindihan bakit lagi ka na lang nagkakaproblema, right? Ayan. And then para sa gustong linisin ang aura at mga chakras at palakasin ang spiritual protection, pwede din. Now, anong kasama sa back to sender ritual? Aura energy cleansing, pagputol ng mga negative cords at attachments, ayan, pag-neutralize ng kulam, black magic at bad rituals, ayan, pagbalik ng lahat ng hindi sa'yo sa pinanggagalingan nito at pag-seal ng aura mo with divine light at protection. Magkano ang energy exchange? 500 po per person. Na kung gusto mong isama ang partner mo, asawa mo, mga anak mo, or
mother mo, parents mo, ayan, magdagdag ka ng 500 bawat tao. Alright? Ayan. So, sad to say, I have limited slots lang po. Okay? So, ang kaya ko lang maisama dito up to 40 to 45 maximum people. So, kung ayaw mong maunahan ng slot o gusto mong no reservation po dito, kung gusto nyo magpa-reserve ng slot, kailangan yung magbayad. Okay? Ayan. So, ayan. Now, lahat ng confirm payments, okay, ayan, maisasama sa ritual. So, ako po magsasaga ng ritual, okay? For more information, kung gusto nyong maisama, paano ang mode of payment, 3 lang, GCash, Maya, and CIMB Bank. Ako lang po ang papadalan nyo ng pera. Walang iba. Angel, Francia, Feliciano. Yan po ang pangalan. Pag may ibang pangalan, ang magre-receive ng iyong payment, scammer po yan ha. Automatic scammer po yan. Ako lang po. Pangalan ko sa GCash, Maya, at CIMB Bank, Angel, Francia, Feliciano po. So, para iwas scam, okay? So, paki-message na lang po ako hanapin nyo po ang Facebook page ko, Bonum Magos PH, yung may blue check. Verified po yun ni Meta. Okay, so ayan. So, tandaan, alam nyo, mga madam at sir, hindi lahat ng laban ay nakikita natin. Alright? May mga gumagawa talaga ng mga bad rituals. Kaya man nating tanggapin o hindi, paniwalaan man natin, wala. Hindi kasi yan nakikita ng normal na mata eh. Ayan, energy yan na ginagawa. So, ayan, yung tinatawag na energetic at spiritual warfare. Ayan, so again, maraming salamat sa pakikinig. So, ayan, Sagittarius, again, sa gustong sumali, gustong mag-join sa Back to Sender Ritual, ang link ay matatagpuan o mahanap ninyo sa comment section sa baba. Hanapin nyo lang po doon yung nakasulat na para sa gustong mag-join sa Back to Sender Ritual, click here. O, may link dyan. Kung ano makita nyong link dyan, then i-click nyo yun. Facebook page ko, Bonum Magos PH, may blue check, verified ni Meta. Yun ang i-follow ninyo. Doon kayo mag-comment at doon kayo mag-message. Alright, ituloy na natin, Aquarius. Okay. Let's start with this handcuffs. Okay, let's start with this handcuff. Ano to? Handcuff and Dear John. Tignan natin. Spirit guides and angels. King of Swords. The High of... Yeah. Talaga naman. I feel like marami sa inyo talaga pagdating sa relationship, any kind of relationship, friendship, romantic relationship, relationship sa kapitbahay, relationship sa kamag-anak, relationship sa workmates, ka-boss, sa kasyoso sa negosyo. I feel like marami sa inyo ay talagang makakapag-decide or makakapag-realize na masyado ng magulo, masyado ng toxic. Kasi meron mga tao sa paligid, na-realize mo na may mga tao na o itong mga tao na to ay very manipulative sa iyo, Aquarius, right? Very manipulative, either manipulative, controlling, or manluloko with the magician, trickster. Five of Wands. Some of you are galit na galit sa ginawa sa yung pagluloko, pagmamanipulate. Aquarius, you don't like. Ang ayaw nyo yung kinokontrol ka. Right? At pinamanipulate ka. Hierophant, I feel like this has something to do with community, religion, community, or So, talaga, I think, magkakaroon ka pa ng freedom, kalayaan sa isang relasyon kung saan masyado ka ng kinokontrol. Now, let's find out about this rainbow, this grapes, this, wish granted. Wish na matutupad sa'yo? Ano tong blessing? Anong blessing nag-aantay sa ating Aquarius?
na yung iba ay isusugal. There's something about this blessing and abundance and prosperity. Wow. Aquarius. Justice, Temperance, Page of Pentacles. What else? I wanna get more. Ace of Cups, Strength card, Ten of Pentacles. Oh, okay. Alright. Aquarius, marami akong scenario na nakikita dito. Okay? Isa-isahin ko. Isa sa mga blessing or mga wish na matutupad ng ating Aquarius sa buwan ng Enero is hustisya. Hustisya at pagkakaroon ng balansing buhay, at yung iba sa inyo is makapunta ng ibang bansa, makapag-travel, magkaroon ng mamuhay sa payapa, gagaling, yung iba sa inyo gagaling sa sakit, makaka-recover sa sakit, lalong sisigla. Ano man ang mga karamdaman ninyo na matagal nyo nang sinasuffer, matagal na kayo nagsasuffer sa sakit na yan, anxiety, worry, pag-aalala, physical struggles, illness, sakit, na matagal nang walang lunas, may malaking posibilidad, lalo na if that is something na matagal nyo nang wini-wish or pinapangarap, pinagdadasal, okay, panalangin or na sana gagaling na ako sa sakit na ito. Okay, it's talaga mag-heal. Why? Ace of Cups is healing, Strength is healing, Temperance is healing. So, mag-heal ano man ang mga karamdaman, emotional healing, physical healing, mental healing, spiritual healing even. When I say spiritual healing, yung mga kinukulam, mga ginagawa na hindi maganda, babalik, justice, karma. Okay? Parang back to sender ito. So again, sa mga gustong sumali sa back to sender ritual, sa mga ginagawan dyan ng hindi maganda, pwede kayong sumali sa akin. Okay. Temperance. May malaking opportunity dito, Aquarius, kung saan itong opportunity na to ay magbibigay sa iyo ng napakalaking pera with the Ten of Pentacles. Like I said, abunado ka dito sa opportunity na ito. This could be a job opportunity. This could be pagsugal sa isang sitwasyon, sa isang bagay, sa isang laro, sa isang i-generalize ko na lang. Kasi marami kayong nanonood. Magbibigay sa iyo ito ng napakalaking biyaya, Aquarius. Pwede nyo itong balikan. Kung talagang nangyari, sabihin nyo, totoo ang sinabi ni Madam Bonum. Okay? Pero yung pagsugal-sugal na yan, swerte-swerte lang yan. Sinasabi ko sa inyo. Now, ano naman itong yarn? May problema dito naman. Yung iba sa inyo may kakaharaping problema. Ano kaya ito? Ano kaya to? Big mess. Kaya Aquarius. Ano to? Spirit guides and angels. The Wheel of Fortune, Two of Swords, Five of Swords, Six of Wands. Okay. Kung ano man, yun na nga sabi ko, like I said kanina, I was right. Six of Wands is like victory. So again, kung ano man, if ever may mga problema ka mga kakaharapin ngayong buwan na ito, January, or even in the first quarter of within up to 5 months. 6 to up to 5 months. Okay? Within the first quarter of this year. January, February, March, April, May. Kung ano man yung mga problemang kakarapin mo half of the year.
I would say half of the year, right? Kakayanin mo. Kakayanin, magtatagumpay ka pa in fact. Alright? Magtatagumpay ka pa in fact. Five of Swords, yeah. Bullying, stress. Kung sino man yung magbubully sa'yo, okay? Sino man yung magbubully sa'yo, karma ang kakarapin nila. The Wheel of Fortune, this is karma. Sila ang makakarma. Sila ang makakarma. Two of Swords. Yeah, yung iba sa inyo mamomoblema, Aquarius, sa dalawang option na kakarapin. May dalawang landas na magbubukas sa iyo. Okay, yung iba sa inyo mahirapang makapag-decide. Okay, dating kayo sa punto na isang sitwasyon kung saan maguguluhan kayo, Five of Swords, gulong-gulo ang isipan mo, paano na to? Ano nang gagawin ko? Sinong uunahin ko? Or saan ako pupunta? Anong pipiliin ko? May dalawa kasing landas eh. Kung may dalawang option, may dalawang choices, or maraming choices, mahirapan ka mag-decide, magugulang isipan mo. But, irregardless of your choices, it will be positive with the Wheel of Fortune. Kasi andito yung Six of Wands. You will succeed irregardless. Oh, congratulations, Aquarius. I love it for you, irregardless of your situations. But with the Two of Swords, kung ano man ang desisyon, kung ano man ang desisyon na gagawin mo, as long as galing yan sa inyong kutob, you will come out successful pa rin. Kasi galing sa intuition mo eh. Gabay yan sa'yo ng mga spirit guides mo at gabay sa'yo ng mga anghel. Alright? Na ano naman tong slingshot? Yeah, may tension. Ano to? Stress. What this tension all about? Nine of Wands. Three of Cups. Okay. Makipagsundo ka na. Okay, I feel like for those of you Aquarius, kung may kaaway ka with a Cancer, are you dealing with a Cancer sign? For those of you who are dealing with a Cancer sign, I feel like baka man mag-aaway naman kayo. Magkakaroon kayo regarding sa love life, magkakaroon ng silent treatment. Either ikaw ang mag-i-initiate ng silent treatment. Ikaw ang magbibigay ng silent treatment sa isang Cancer sign dito with a Chariot. Or itong Cancer sign ang magbibigay sa'yo ng silent treatment this January. Pero, the reason why I feel like there's someone here nag-iisip, nagpaplano, Four of Swords, this is thinking of gustong makipagbalikan sa'yo, makipag-reconcile. But watch out with the Knight of Wands because ang Knight of Wands on and off ang energy. So I feel like if ever magdi-decide ka na makipagbalikan ulit with this water sign, specifically a Cancer, magiging on and off pa rin ang relationship ninyo at it will cause a lot of stress, anxiety sa'yo, Aquarius. Nasa sa'yo, parang babalik ulit siya. I think this is someone you have had relationship or connection with for a very long time and now makipagbalikan ulit, gustong makipag-reconcile ulit. It's up to you, it's your decision. Okay, ano tong it's time for action? Ano to? Inuudyo ka ng mga spirit guides mo na gawin ito. Ano kaya to? Tignan natin. Time to do something about what? Spirit guides and angels. For Aquarius, what is this? Nine of Swords. Eight of Swords. King of Pentacles. Chariot ulit. Yeah, I feel like inuudyo ka ng mga spirit guides mo na do some grounding. Huwag kang magpadala sa anxiety mo, overthinking this
January, February, March, Aquarius. Marami sa inyo ay makakaroon talaga ng anxiety. Magkakaroon problema pa sa pera. Magkakaproblema sa pera. Wag mong problemahin masyado ang pera sa first quarter of January, February, March. I feel like marami sa inyo ay mapipressure, matitense, ma-anxious sa goal, financial goals ninyo this first quarter. I feel like yung iba sa inyo mamamanage nyo yan, pero yung iba sa inyo hindi. Majority sa inyo mamamanage. Magagawa nyo ng paraan ng problema nyo sa pera or financial goals. I think yung iba sa inyo, kasi the chariot, this is overcoming. This is overcoming, pero ang action kasi, it's time for action, things to unfold quickly and smoothly. Things are fast-tracked to unfold quickly and smoothly. I think mabilis, maraming gastusin, madadala ka sa pressure at sa bilis na mga gastusin. Sabi ko na nga ba, ang umpisa pa lang ng January, February, March, ang bilis ng araw, ang bilis ng, may magulat ka, may bayarin dito, mamaya meron na namang babayin. Parang, ang bilis naman. Mabilis din siguro maubos ang pera. Kasi fire horse energy, masusunog, bilis ng sunog, kakalat. So, huwag kang magpadala if ever yan ang mangyari. But for those of you, I feel like kung ito man ang mangyayari, you will overcome. Ma-overcome nyo ito. Magagawan pa ng paraan. At in fact, masusolusyonan ninyo. Pero yung iba, mapupunta sa nine of Swords energy at 8 of Swords energy, which is sobrang ma-anxious to the point na hindi na makatulog dahil sa huwag kayong magpadala. But I feel like sana yung iba kasi I see, why do I say yes and no? So mayroong iba positive, iba negative ang vibes na dala. So sana lahat kayo hindi magpadala, sana tayong lahat, kasi ako Aquarius din ako eh. So some of us, some of us ay mamomblema sa pera, King of Pentacles, sa financial, sa resources. Pero yung iba sa inyo hindi magpapadala, hindi masyadong mamomblema. In fact, you will come out successful. Aquarius, hindi na ako magtatagal. Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus placement. Now, sa gustong i-amplify, sa gustong, speaking of insomnia, speaking of hirap makatulog, speaking of anxiety, speaking of restless energy, speaking of fire horse energy sa year 2026, meron ako mga items na makakatulong para dyan. Panoorin niyo po ito. Now, this is white jade crystal bracelet po. This is 2,980 each. 10mm size na beads. Ang wrist size nito is 7 inches. Pwede po nating i-downsize kung ang size ng kamay ninyo is 6 or 5.5. Now, this is the stone para sa year 2026, Fire Horse Energy. Ang year 2026, Fire Horse ay isang taon ng sobrang bilis. Init ng ulo, ayan, impulsive decisions, at mga biglaang pagbabago at emotional swings or mood swings na tinatawag. So dahil dito, itong white jade ang pinaka-recommended na stone dahil ito ang magbabalanse, magpo-protect at mag-stabilize ng Fire Horse energy. So, ano mga benefits ng white jade? Papalakasin ang pinapalakas ito, okay, ang protection mo sa 2026. Pangontra ito sa bad luck, pangontra sa mga evil eye, sa mga inggit at mga negative intentions na galing sa ibang tao. And pinipigilan ng energy drain nito, lalo na sa mga taong maraming kausap, ka-work mo, kaharap na nakaka-stress. Ayan. And may protection ito laban sa mga wrong decisions na dulot ng impulsive Fire Horse energy. And also, nagdadala ito ng
pagbabalanse sa emosyon at isipan. So, pinapakalma ang isipan at puso mo. So, maiiwasan ang padalos-dalos na desisyon, away, at mga pagsisisi. So, mahalaga ito sa year 2026 dahil ang Fire Horse ay mabilis mag-init ng ulo at magdesisyon. And pampaswerte rin ito sa career, sa kapirahan at business kung may negosyo ka. Kasi tumutulong ito sa pagkakaroon ng clarity ng mga goals ninyo, tamang timing sa pagdidesisyon, and then pagbubukas ng mga opportunities. At pagkakaroon ng mas steady income flow kesa biglaan pero mawawala rin. Okay, hindi biglaan ang swerte ng dala ng White Jade pero pang matagalan at stable ang dala nito. And also, mental clarity at wisdom. So, pinapalakas nito ang intuition at logic mo. So, mas malinaw ka ng mag-isip kahit stressful ang paligid. Perfect ito sa mga taong may mga responsibilidad na dala-dala, may mga negosyo, ayan, may pamilya or breadwinner, ayan, at maraming iniisip sa buhay. Now, sa pagdating sa kalusugan at energy support, nakatulong itong White Jade na ma-release anumang stress na dala-dala mo. And tutulong na ma-stabilize ang aura mo at pagkakaroon ng overall well-being. Hindi siya aggressive stone, so banayad, pero tuloy-tuloy ang effects. Napaka-perfect sa Fire Horse year 2026 Fire Horse energy. So, bakit White Jade ang number 1? Pinaka-number 1 recommended na stone sa year 2026. Ang Fire Horse kasi ay mainit, right? Again, mainit, mabilis, very impulsive, at emotionally intense ang dala ng energy ng Fire Horse. So, ang White Jade ay malamig ang energy, very grounding, very calming at stabilizing. So, perfect yin-yang ang dala na balance. Kumbaga, mababalanse ang yin and yang energy mo. Na kung ang Fire Horse ay apoy, ang White Jade ang kung kukontrol sa hangin at lupa at apoy na hindi hahayaang masunog ang buhay mo. Okay, ayan. So, recommended intentions sa White Jade: protection for the whole year, stable career and finances, peace of mind and emotional balance, long-term luck na hindi pa bugso-bugso at pang long-term, pang matagalan at hindi agad mawawala. No, kasama sa White Jade bracelet ang 38 steps of blessing ritual, cleansing and charging, and personal intentions, alignment, pwede nyong i-request. So, kung gusto nyong bumili, ayan, mag-message po kayo sa akin sa Facebook page, Bona Magos PH, para ito sa lahat ng zodiac signs, lalo na sa mga fire signs, Aries, Leo, at Sagittarius. So, mag-PM lang kayo doon at take a screenshot, okay, sa White Jade at i-message nyo ako. Mamili kayo sa gold glassed or rhodium. Okay, ayan. Maraming salamat. Ingat po kayo and God bless. Hematite bracelet. Ito yung ultimate protection, may dalang grounding at mental strength. So, ang hematite ay isa sa pinaka-respetadong stones pagdating sa proteksyon at lakas ng loob. Hindi ito flashy, hindi ito maingay, pero napaka-solid, tahimik at matatag ang trabaho nito. Ito ang stone ng mga taong maraming responsibilidad, exposed sa inggit at stress, mga decision makers, or gustong protektahan ang sarili na hindi nakikipagbanggaan. No? So, ano ang core benefits ng hematite? May dala itong strong energy shield. Pinipigilan ang pagpasok ng evil eye, mga inggit o mga masasamang salita at mga palipad hangin. At nagpo-form ito ng protective barrier sa aura mo. Hindi ka basta-basta tinatamaan ng negative energy. So perfect ito para sa mga taong trabaho ay nasa maraming tao, may mga negosyo, palaging nasa meetings at laging exposed sa public. May dala din itong grounding at stability, so ibinabalik ang energy sa lupa at pinapakalma ang isipan mo kapag na-overwhelm ka, pagod ka, or emotionally drained ka. Hindi ka madaling maapektuhan ng mood ng iba.
So, ang resulta nito, kalmado ka kahit magulo ang paligid. And may dala ito ng mental clarity and focus. So, nakakatulong ito sa concentration, decision making, mental discipline, iwas din sa palaging pag-overthink, and nagpapalinaw ito ng direction kapag marami kang choices. So, ideal din ito para sa mga managers, mga business owners, professionals, mga estudyante, at mga iba pang tao na nangangailangan. May dala din itong energy balancing at recovery dahil sumisip-sip ito ng stress at pagod na dala mo, no? At binabalik ang sarili mong lakas at pinuprotektahan ka laban sa mga energy vampires at hindi ka madaling maubos kahit busy ang araw mo. Ayan, Hematite is a year of the Fire Horse 2026. Isa sa mga stones no na recommended sa taong ito. Kasi ang fire horse energy mabilis, intense, at very impulsive. So ang hematite ang parang magpipreno ng sobrang apoy. Ayan, so ito ay power na may control. Okay, yung anumang power meron ka, makokontrol mo. Ano yung mga wisdom mo, may dalang aksyon, at meron kang tapang na hindi ka sasabog. So perfect ito sa mga Taurus, Virgo, ayan, Capricorn, Scorpio, ayan, good for all signs na laging pagod, emotionally sensitive, exposed sa negativity. Paano isuot? Sa left hand kung gusto niyo ng protection, grounding at shielding. Sa right hand naman kung gusto niyo ng focus or sa work ninyo, ayan, at kailangan nyo ng disiplina. Iwasan lang po isuot habang natutulog kasi sobrang grounding ito. Ayan, sa may gusto pong bumili, pumunta lang po kayo sa Facebook page ko, Bono Magos PH. Ang link po nasa comment section. Maraming salamat. Ingat po kayo. God bless.